sa online worship po natin. Totoo yan, napakarami nating mga suliranin na hinaharap sa buhay. Marami tayong mga problema eh. Marami tayong pinuproblema sa buhay na ito. Kung minsan yung mga problema natin, tawag natin dito ay sunod-sunod. Napansin niyo yung mga problems? Sunod-sunod eh. Sapin-sapin. Sabi nga nila, masarap yung sapin-sapin eh, yung kakaning yan. Pero sa problema, di masarap yan pag sapin-sapin ang problema. At kung minsan walang rest mode. Buti pa sa music may rest. Pero sa problema, minsan hindi tayo nabibigyan ng rest. Na-experience nyo ba yon? Yung hindi pa tapos yung problema, may another nang dumating. Yung bang nagkatambak-tambakan na yung problema na hindi mo na alam kung anong gagawin mo, tapos sasabihin mo na, isa na lang, babagsak na ako. Isang ganyan yung mga dialogue natin. So, ganun ang problema. Ganun nararanasan natin. Yung experience natin, hindi pa tapos ang isa, may darating na. Kung minsan yung, hindi pa nga gumagaling sa sakit yung isa mong anak, bigla nang may sakit na naman yung isa. Hindi pa sila gumagaling, may another na naman magkakasakit. O, ganyan nangyayari. Hindi pa tayo bayad dun sa inutang natin. Mangungutang na naman tayo kasi may emergency na naman. Na-experience natin yan. Hindi pa tayo babang luksa, may another na naman na nawala sa ating pamilya. So, ganun yung mga problema sa buhay natin. Sunod-sunod, walang rest mode, sapin-sapin, pero kaya natin. Di ba? Anong patunay yan? Nariyang kayo. Malalakas, malulusog. At pinagtatagumpay tayo ng Panginoon sa lahat ng mga pinagdadaanan natin. Kaya pwede ba nating handugan ng isang malakas na palakpakan ng Panginoon natin na kahit anumang mga pinagdadaanan natin, patuloy tayong pinagtatagumpay. Sabi nga ni Pablo sa 2 Korinto, verses 4, 8, and 9, kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin. Alam niyo yung term na kabi-kabilaan? From side to side. Ganyan yan, ano? In other words, sinasabi ni Paul, pumunta ako sa kanan, may problema. Pumunta ako sa kaliwa, may problema. Pupunta ako sa likod, may problema. Pupunta ako sa harap, may problema. San man ako pumunta, laging merong pagdurusang nararanasan. Ganun ang ibig sabihin ni Paul. Ganun niya dinidescribe ang sarili niya sa mga panahon ng pagdurusa. Ngunit, sabi niya, hindi kami nalulupig. Kung minsay nababagabag, ngunit hindi kami nawawalan ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi pinababayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi lubusang nailulugmok. Ganyan inilarawan ni Apostol Pablo ang kanyang sarili sa mga panahon ng paghihirap. Sabi niya, may mga moment talaga na nakakaramdam siya ng takot. O gano'n naman talaga, usual damdamin yan eh. Nakakaramdam siya ng mga pangamba, na ibabagsak siya, pero hindi siya lubusang naiiwan doon at nalulugmok doon sa pagkakabagsak niya. Tumatayo siya. Ganun ang ibig sabihin. So sinasabi ni Apostle Paul, lahat ng yan na-experience ko, pero itinutuloy ko ang buhay. Hindi kami nawawala ng pag-asa. Yun ang napakagandang term na ginamit ni Apostle Paul. Kaya dapat ganun din tayo bilang mga anak ng Diyos. Dapat ganun tayo humaharap ng mga pagdurusa na kahit anumang mga pinagdaanan natin, mananatili tayong may pag-asa. Diba? Hindi tayo mawawalan ng hope dahil nariyan ang ating pong Panginoon. In other words, nadadapa tayo pero bumabangon tayong muli. Diba? Lahat naman tayo nadadapa eh. May mga moment na talagang nadadapa tayo pero tumayo tayo, hindi tayo lumalangoy sa pagkakadapa natin. Diba? Bumabangon tayong muli. Itinutuloy natin ang buhay. Kung minsan nasasaktan tayo, pero hindi tayo mananakit. Diba? Kasi maraming mga tao, pag sinaktan mo, sasaktan ka rin. Pero ang mga anak ng Diyos, nasasaktan tayo, nahihirapan tayo, pero hindi tayo mananakit ng ating kapwa. Another, umiiyak tayo ngayon, pero mamaya ngingiti na rin yan. Parang kayo, ngayon, lulungkot nyo. Pag-uwi, bansasaya na ninyo. Ganun yan nangyayari. Maya-maya, iiyak lang, lulungkot. Pero mamaya, ngiti na ulit tayo. Ganyan lang ang buhay eh. O another, napapagod tayo pero hindi tayo susuko. Napapagod na tayo sa mga napakaraming bagay sa mundo.
pero hindi tayo sumusuko. Nahihirapan tayo, pero tayo ay lalaban. Tuloy ang buhay. Tuloy ang paglaban natin sa anumang hirap na nararanasan natin. Ganyan ang mga anak ng Diyos sa pagharap sa mga problema ng buhay. Bawat isa sa atin may mga problema. Hindi ko alam kung anong pinoproblema nyo. Siguro yung iba sa atin, ang problema, pera. Tingnan yung katabi nyo kung may problema yan sa pera. Mukha ba may problema sa pera yan? Ano? So, minsan mga problema, pera agad Yung iba ang problema sa family, yung family problem. Yung iba ang problema ay nawalan ng trabaho. Yung iba nalugi ang business. Yung iba nagsara ang business. Ganyan ang pinoproblema O karamihan ngayon ang problema, road widening Yan ang problema ng lahat road widening. Nananahimik ang bakod mo, nananahimik ang lupa mo, nananahimik ang bahay mo. Paano mo titirhan yun kung tapyas ang bahay mo? Di ba? Ang hirap-hirap ng sitwasyon ngayon. Ang dami-dami na natin pinoproblema. Dumadagdag pa yan. So talaga ang dami natin pinagdadaanan sa buhay na ito. Pero, bagamat marami tayong pinoproblema, dapat alam lang natin kung anong gagawin. Kasi ang problem, hindi naman nawawala yan. Nariyan lang yan Ang kailangan nating alamin kung ano ang dapat nating gawin pag dumarating yung mga problemang yan. Diba? Sa buhay natin. So anong dapat nating gawin? Number 1, when facing problem, accept it as part of life. Tanggapin natin sa puso natin ng buong buo na ang mga problema, bahagi talaga ng buhay ng tao. Walang taong walang problema. Do you believe that? Walang taong walang problema. Tingnan mo katabi mo. Naku, ang bigat ng problema niya, di ba? Kitang-kita mo sa mga mata niya. Ang bigat ng problema niyan. Malaking ang problema niyan. Pero take note, huwag niyong tatanungin kung anong problema niya, ha? Baka sabi, ikaw ang problema ko. Hindi mo alam. Huwag niyong tatanungin. Kayo ang pinuproblema niyan. Pero lahat tayo may problema. Lahat tayo namumroblema sa buhay na ito. Kasi bawat isa sa atin ay, sabi nga, ay kakambal na natin yata ang mga problema. Bahagi na kasi ng buhay natin yan nung nga tayong ipanganak tayo anong ginawa sa atin? Pinaiyak tayo nung nagpaanak di ba? Kinurot ba kayo? Kinurot? Hindi. Tinapik lang tinatapik yan Pinapaiyak talaga yan Tas tuwang-tuwa naman sila, umiiyak ka na. Palakpakan na sila, umiiyak na ang bata. Nakita niyo yung simple application nun? Pagkasilang mo pa lang, ipinaramdam na sa iyo yung pain. Pagkasilang mo pa lang, ipinaramdam na sa iyo kung anong pwede mong danasin habang ikaw ay nabubuhay. Kasi kakambal ng buhay natin ang mga problema. Hindi yan naalis, nariyan yan Bahagi talaga ng buhay natin sa mundong ito yan. Kailangan lang alam mo kung ano yung gagawin mo, paano mo harapin, paano susolusyonan. Pero kailangan unang gawin mo, tanggapin mo yan sa puso mo, that problems are part of life. Bahagi talaga ng buhay natin sa mundo yan. Ngayon, kung magigising kayo isang araw, wala na kayong problema, praise the Lord, hallelujah. Nasa langit na kayo. Tandaan niyo yan pag wala na kayong problema, nasa langit na kayo. Kasi hindi pwedeng wala. Talagang tayo may mga pagdadaanan sa buhay. Tingnan niyo ito. Si Daniel, a prayerful man, isang napakahusay na lingkod ng Diyos, pero inihagis sa yungib ng mga leon. Hindi siya pinadala dyan sa yungib ng mga leon para makipagkwentuhan sa leon. Ipapakain siya sa leon. Di ba? Siyempre, pag kinukwento mo sa bata, medyo maganda, pero ipapakain niya sa leon. Nawalan lang ng gana yung mga leon kasi pinrotectionan siya ng Panginoon. Ganun ang point. Pero hindi siya exempted. Halimbawa, si Joseph, isang napakabait na bata, pero kinainggitan ng mga kapatid, ibinenta. Pagkatapos nakulong sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Diba? Another, si Shadrach, Meshach, and Abednego, mga nanindigan sa paglilingkod sa Panginoon, hindi sasamba sa ribulto. Yan ang kanilang ginawa. Pero anong nangyari? Inihagis pa rin sila sa hurno. Diba? Nanalagabla. Pero hindi naman sila namatay kasi pinrotectionan sila ng Panginoon. Si Paul,
Isang napakahusay na misyonero at apostol ng Panginoon. Maraming beses siyang nabugbog, nakulong, at ang pinakabigat na karanasan niya, mga shipwreck. Yung mga barkong sinasakyan niya, nagigiba. E de, palutang-lutang ka sa dagat. Ganyan ang experience niyan ni Apostle Paul. Napansin niyo, napakahusay, napaka-dedicated sa mga ministry nila sa Panginoon, pero hindi sila exempted sa trouble, sa problem. Nakita niyo? Walang exemption kasi yan. Kahit sino tayo, basta't nasa mundo kayo, mamumroblema talaga tayo. Yan ang bunga ng mga karanasan natin sa buhay. Sa Juan 16:33, sabi ni Jesus, sinasabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian. Take note that word. Magdaranas kayo ng kapighatian. Sa sanlibutang ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Nakita niyo yung garantiya ni Jesus? Sabi ng Panginoong Jesus, dito sa sanlibutan, makakaranas talaga kayo ng mga pagdurusa. O, diba? Pero lakasan nyo lang ang loob nyo. Gaya ng ginawa ko, pinagtagumpayan kong lahat yan. Naniniwala ako, kaya rin ninyo yan. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Kasi binibigyan niya ng katiyakan na hindi tayo sa mundong ito, para tayo ay humiga sa bed of roses. Diba? Ito ay meron tayong mga pagdurusa talaga na dadanasin. Kailangan inihahanda natin ang ating mga sarili. Ecclesiastes 1:8, all things are full of weariness. Nakita niyo ibig sabihin ni Haring Solomon? Sabi niya, alam niyo, napagtanto ko, lahat na lang ng bagay sa mundong ito nakakapagod na. Kayo ba pagod na? Diba? Yung iba pagod na sa anak, na mga tamad. Pagod na sa asawa din na kung ano-ano pinagkakagawa. Yung iba naman ay pagod na sa mga problema, pagod na sa trabaho, pagod na sa lahat. So, sabi ni Solomon, nakakapagod ang lahat ng bagay. Sabi niya, and man cannot utter it. Hindi kayang intindihin ng tao yun. Actually, yung mga karanasan natin sa buhay na ito na nakakapagod, ang hirap-hirap intindihin. Yung mga experience natin, mga problem, di ba ang hirap intindihin yan? Paano mo iisipin yung, halimbawa, sa isang nanay na nagbuntis, after niyang alagaan yung baby sa sinapupunan niya, paglabas na matayin, paano niya intindihin yun? Ang hirap intindihin nun. Yung isang nagtatrabaho ng tapat, tapos natanggal pa sa trabaho, o kaya sa halip na siya ang ma-promote, yung ang na-promote, paano mo iintindihin yung ginawa mo ang lahat para doon sa bagay na yun, tapos hindi mo nakuha? Diba? Ganun ang nangyayari sa buhay natin. Ang hirap intindihin ng lahat ng bagay. Pero sabi ni Solomon, pag inulit natin yan, all things are wearisome. Man cannot utter it. Why? What has been will be again. What has been done will be done again. There is nothing new under the sun. Sabi ni Haring Solomon, huwag na kayong magtaka. Sabi niya, kung ano mang nakakapagod na nangyayari sa buhay natin, walang dapat ipagtaka. Bakit daw? Kasi yung nangyayari ngayon, nangyari yan noon at mangyayari pa rin sa susunod. Nothing new under the sun. Walang bago. Kaya hindi natin pwedeng tinatanong, why is this happening to me? And why not? Talagang mangyayari yan. Diba sa buhay na ito? Kasi yung nangyayari noon, mangyayari ngayon, mangyayari din bukas. Walang bago. So anong ibig sabihin? Talagang parte ng buhay ng tao mga pagdurusa. Kasi nararanasan natin ngayon, naranasan na rin nila noon. Walang bago sa lahat ng mga bagay na ito na ating mga pinagdadaanan. Like say Job. Job 14:1, man who is born of a woman is a few days and full of trouble. Galing-galing ni Job eh. Pagkatapos niya ma-experience lahat ng mga pagdurusa niya, sabi niya, alam niyo, natutunan ko, sabi niya, ang buhay pala ng tao sa mundo, maikli lang eh. At hindi lang yun punong-puno pa ng problema. At totoo naman yan sa personal niyang buhay. Kasi namatayan siya ng 10 anak na wala ng ari-arian, tapos nagkasakit pa siya. Kaya sabi niya, ang buhay pala talaga ng tao sa mundo, magdaranas talaga siya ng mga pagdurusa. Ganun niya ipinakita. Samantalang napakabuting tao niyan. Tignan niyo kung paano siya ipinakilala. Doon sa chapter 1 verse 1, may isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz na nagngangalang Job. Siya'y isang mabuting tao,
sumasamba sa Diyos, at umiiwas sa masasamang gawain. Take note. Tingnan niyo yung mga karakteristik niya. Napakahusay niyang tao, pero ano nangyari? Dinanas niya ang mga hirap na yon. Exempted ba siya? No. Kasi walang exemption sa mga pagdurusa natin sa buhay na ito. Kaya wag masyadong magdrama. Wag masyadong magdamdam. Pag dumaranas tayo ng mga problema na para bang kayo na lamang ang namumroblema, lahat naman tayo meron. Magkakaiba lang ng kulay, ng hugis, ng laki. Pero lahat tayo meron. Diba? Tapos yung gaya nung kanta ng nakasimangot ka na lang palagi, parang ikaw lang ang nagmamay-ari ng lahat ng sama ng loob. Minsan ganun ang nangyayari, parang puro na lang kayo may problema. No. Nothing personal doon sa mga problema natin. Kasi bawat isa may kanya-kanyang pinuproblema. Diba? Yung iba kinakaya lang, yung iba kaya nila, yung iba bumibigay lang sila. Kaya depende kung paano natin hinaharap yung mga hamon ng buhay. Number 2, when facing problem, be more thankful. Lalo tayong maging mapagpasalamat. Sasabihin na, paano yun? Ano? May problema na nga ako iyak ko lang yan, puro reklamo talaga maririnig mo. Pero ibahin natin, baguhin. When facing problem, be more thankful. Lalo tayong dapat maging thankful, maging mapagpasalamat. Listen, anumang pinagdadaanan natin sa buhay, anumang hirap ang dinadaanan natin ngayon sa buhay na ito, tandaan nyo ito palagi, mas marami tayong rason to be thankful. Maniwala kayo. Meron tayong makikitang rason to complain. Pag may nangyayari sa ating hindi maganda, actually may reason ka to complain. Diba? Doon sa mga nangyayari sa atin. Pero tatandaan nyo, mas marami pa rin ang dahilan to be thankful than to complain sa nangyayari. Ang problema lang sa atin, one-sided tayo pag namumroblema. Ano lang ang nakikita natin pag may problema tayo? Yung negative side. Hindi natin nakikita yung positive side. Kaya dapat hindi tayo one-sided pag may problema. Dapat makita mo yung maganda. Diba? Sa mga nararanasan nating hirap. So be thankful. Like for example, namatayan ka. Paano ka magpapasalamat? Namatayan ka. Salamat po at meron akong mamanahin. Joke, hindi yun namatayan ka, for example. Paano ka magpapasalamat? Thank you, Lord. Ngayon lang siya namatay. Hindi last year, hindi 10 years ago, hindi 20 years ago. At least nagkasama pa kami ng mahaba-haba at matagal. Nakita nyo? Hindi ka nagpapasalamat at namatay siya. Hindi ganun Baka ma-misinterpret ninyo Hindi tayo nagpapasalamat dahil namatay siya o kung ano man nangyari sa kanya. No, nagpapasalamat tayo dahil ngayon lang siya namatay. Hindi last year, hindi last month, hindi nung matagal pang panahon. Kasi binigyan ka pa ng Diyos ng pagkakataong makasama siya. Nakita yung point? Diba? Another, nadapa ka. Nangudngud ng nguso mo. Diba? Sugat-sugat ang yung tuhod at ang yung nguso. Thank you, Lord. Bakit? Hindi ka araw-araw nadadapa. Lord, salamat po. Ngayon lang ako nadapa. Buong buhay ko. Di ba? Salamat. Di ba? Kahit nagdurugo ang nguso mo, thank you, Lord. At least nguso lang ang nagdurugo. Di ba? Nakamas naman kayo, di naman mahalata yan. At least wag lang yung kilay. Kasi ang kilay, yan lang ang nakikita ngayon. Yan ang pinagaganda ngayon, yung kilay na yan. Pag yan pa ang hindi nyo pinaganda, wala nang maganda sa atin. Kaya yan ang ini-investan ngayon. Pero ang point natin ngayon, napakahalaga nagiging thankful tayo sa Panginoon. Diba? Ninakawan ka, thank you Lord. Dahil ako ang ninakawan, hindi ako ang nagnanakaw. Diba? Thank you, Lord, dahil may nananakaw sa amin. Mas mahirap yung walang mananakaw. Yung mga magnanakaw. Baka kung anong gawin sa'yo. At least may nananakaw. Diba? Ibig sabihin, binebless tayo ng Diyos. Diba? Ganun lang naman ang ibig sabihin nun. Bakit tayo nanakawan? Kasi marami tayong blessing. Ganun kabuti ang Diyos sa atin. Nakikita dapat natin yung good side. Nagkasakit ka. Dinapuan ka ng virus, nagka-COVID ka, paano tayo magiging thankful? Kung asymptomatic ka,
wala kang nararamdaman, thank you Lord. 10 to 14 days lang yan. 'Di ba? Na isolation, malaya ka na. 'Di ba? Gagaling ka na, mabilis ang iyong paggaling. Paano po kung ako naman ay symptomatic, malala ang aking ubo, hirap ang paghinga ko, nasa ospital ako, medyo malala ang dumating sa aking COVID-19. Thank you Lord. Mapapabilis ka namang magkikita kayo ni Lord. Di ba? Yung isa mapapabilis kang gumaling, yung isa mapapabilis kayong magtatagpo ni Lord. Yun naman ang inaasahan natin. Doon din naman tayo papunta. Thank you Lord dahil malapit na kitang makita. Ano? Naghahanap tayo ng pwedeng ipagpasalamat. Yun lang ang ibig nating sabihin kasi maraming reason po rin to be thankful kahit anumang pinagdadaanan natin sa buhay. Yung praise him natin, nung magka-COVID, simple lang sabi ko sa kanila, be thankful. Why? Sabi ko, kasi yan lang ang na-experience nyo. Wala kayo sa ospital, wala kayong tubo, wala kayong oxygen, wala kayong kung ano-ano, hindi kayo magagastusan. Ang ganda-ganda pa nga ng place nyo. Nasa bakasyonan kayo. Thank you Lord, di ba? I-enjoy ninyo ang inyong bakasyon. Ganun ang ibig sabihin. Malungkot, masakit dahil mayroong isolation, pero thank you Lord kasi alam ko meron kang gagawin sa amin. Ganun ang ibig sabihin. Nakikita dapat natin yung hindi nakikita ng mata. Diba? Nakikita natin yung mga dapat ipagpasalamat. Ulitin ko, pag dumaranas tayo ng problema, huwag kayong one-sided. Tignan nyo yung positive. Huwag puro sa negative. Number 3. Sabi niya, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Nakita niyo sabi ni Paul, gusto mo man yung nangyari, maganda man yung nangyari, o hindi maganda ang nangyari, o hindi mo gusto ang nangyayari, give thanks. Ang problema kasi sa atin, thankful lang tayo kapag maganda ang nangyari. Pag gusto natin ang nangyayari, thank you Lord. Paano pag ayaw mo na? Sabi ni Paul, give thanks in all circumstances. Ano ibig sabihin ng all circumstances? Puro good ba yan? No. Ang ibig sabihin ng all circumstances, pangit man yan o maganda, ano man na nangyayari, give thanks. Ganyan ang nangyari kay Job. Nalala si Job? Pagkatapos ng lahat ng naranasan niya, sinabi sa kanya ng asawa, mananatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo na ang Diyos at nang mamatay ka na. Ang sagot ni Job, hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Sa kabila ng lahat ng paghihirap, hindi nagsalita si Job ng laban sa Diyos. Nakita niyo yung dialogue ni Job? Sabi niya sa asawa niya, hindi mo naiintindihan sinasabi mo Yung bang magandang ginawa ng Diyos sa buhay natin, tatanggapin natin, pero yung hindi mga magagandang nangyayari, hindi natin tatanggapin? No? Sabi ni Job, dapat pareho natin yung tinatanggap. Pareho natin yung ipinagpapasalamat. Kasi lahat naman ng mga bagay na yan, may mga layunin sa bawat isa sa atin. And number 3, when facing problem, do what you can and leave to God what you can't. Naintindihan po ba? Kapag namumroblema tayo, gawin nyo yung kaya nyong gawin. At ipaubaya nyo sa Diyos yung hindi natin kayang gawin. Listen, hindi lahat ibinibigay sa Diyos. Hindi lahat iniaasa sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Baka ma-misinterpret niyo yung ibig natin sabihin na pwede palang hindi na ako umasa sa Diyos. No. Ang point natin, God strengthen us, empower us, di ba? To do what we can. Binigyan niya tayo ng kakayanan. So gawin mo yung kaya mong gawin at hindi mo kayang gawin, ipagpasa Diyos mo. Siyang bahala ron. Di ba? Sabi mo, Lord, sana po hindi po ako magka-COVID-19. Hindi po ako mahawa ng virus. Naku po talaga pong natatakot po ako pag ako pinagkagalo. Baka mamatay po ako. Ang ligalig mo naman. Di ba? Ano mangyayari sa'yo? Yung kaya mong gawin, hindi mo ginawa, tapos ipinagpapasa Diyos mo. Na ito ibig sabihin, yung kaya mong gawin, gawin mo. Di ba? Sundin mo ang health protocols. Diba? Party ka ng party, punta ka ng punta kung saan. Takot na takot ka pala sa COVID-19. Ganun ang ibig sabihin mga kapatid. Yung kaya mong gawin, gawin mo. Diba? Yung hindi mo kayang gawin, bahala na ang Diyos doon. Kaya ba natin pagalingin ang sarili natin? No. Wala tayong kakaya ng pagalingin ang sarili natin.
Ang Diyos ang nagpapagaling sa atin. Yan ang nakalagay sa t-shirt niya. God is my healer. Diba? And that's true. Ang Diyos ang talaga magpapagaling sa atin. Pero, may kaya tayong gawin. Pag may sakit tayo, anong kaya natin gawin? Magpahinga. Hindi, magpahinga kayo. May sakit na kayo, trabaho pa kayo ng trabaho, kaya di kayo gumaling-galing. Diba? Kaya niyong uminom ng gamot. Kaya niyong magpa-check up. Eh, di gawin niyo yun. Ganun ang ibig sabihin. Yung hindi mo kayang gawin, ibigay mo sa Diyos. O, sabi mo, Lord, sana pumatanggap ako sa trabaho. Alam nga naman yung trabahong pupunta sa'yo, napaka-special mo naman. Diba? So, ikaw ang hahanapin ng isang kumpanya. Siyempre, hindi. Gawin mo yung kaya mong gawin. Ano yun? Mag-apply ka. Maghanap ka ng trabaho. Maghanap ka ng pagkakakitaan. Diba, Lord, gusto ko pong yumaman. Hindi naman bumabagsak ang pera galing sa langit. Diba, kailangan mo magtrabaho, kailangan mo mag-business. Kung anong kaya mong gawin, gawin mo. Pero yung hindi mo kayang gawin, Lord, kayo na pong bahala. Ito na po ang best ko. Diba? Ganun ang ibig sabihin, mga kapatid. So, do what you can, live to God what you can. Kapag dumaranas tayo ng mga problema sa buhay na ito. Diba? Ano mang problem na nararanasan natin sa buhay. Like si Apostle Peter. Doon sa Acts 12, nakulong si Peter. Actually, papatayin ito eh. Unang pinatay si James. Tuwan-tuwa ang tao. Ngayon, sabi niya, si Pedro naman ang isusunod natin. Big fish. Yung kanyang isusunod. Kaso, hinintay pa niya yung piyesta para medyo mas maraming tao doon sa kanyang gagawing execution dito kay Peter. Ngayon, doon sa during that time, kinabukasan sana yon, pero itinakas na siya ng Diyos through the angel. O, let's see kung anong ginawa niya. Yung ginawa niya at saka yung ginawa ng Diyos sa kanya. Nang gabi bago iharap ni Herodes si Pedro sa bayan, natutulog ito sa pagitan ng dalawang kawal. Take note, narito si Pedro, may dalawang bantay. Nakita niyo yung sitwasyon? Nakagapos siya ng dalawang tanikala. Nakagapos, meron sa paa, may sa kamay. At may mga bantay pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Doon sa may pinto, may another na namang guard. Ang dami talagang pinabantayan siya. Wala silang planong patakasin at palayain itong si Peter. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa buong silid. Tinapik nito si Pedro sa tagiliran at ginising. Dali! Bumangon ka, sabi ng anghel. Nakita niyo, anong ginawa ng angel? Tinapik at ginising. Sabi niya, dali, gising. Kaya bang gawin ni Pedro yon? Gumising? Kaya niya. Anong sabi niya? Sabi ng angel, bumangon ka. Hindi siya ibinangon. Ang ginawa ba ng angel? Tinayo ba siya? Oh, ayan, nakabangon ka na. No. Sinong magbangon kay Pedro? Sarili niya. Bakit? Kasi kaya niyang gawin yun. Hindi ginawa ng anghel na ibangon siya. Ganun ang ibig sabihin. Nakalag ang mga tanikala sa kamay ni Pedro. Sinong nagkalag? Ang Diyos, through the angel. Kaya bang kalagin ni Peter yung tanikala? No. Sinong gumawa nun? Ang Diyos. Kasi hindi niya kayang gawin, ang Diyos na ang gumawa. Magbihis ka't magsuot ng sandalyas, sabi ng anghel, at ganoon nga ang kanyang ginawa. So anong ginawa ni Peter? O sabi ng angel, magbihis ka. O yan ang tsinelas mo, suotin mo. Binihisan ba siya ng angel? No. Kasi kayang gawin yun ni Pedro. So sabi ng angel, kaya mo magbihis, kaya mo magtsinelas, gawin mo yan. Hindi ko nagagawin yan. Diba? Kasi yun ang kaya niya. Next, sinabi pa na sa kanya ng anghel, magbalabal ka't sumunod ka sa akin. So ayan, ang balabal mo, suotin mo yan ha. O hindi siya binalabalan. At sumunod ka sa akin. Lumabas at sumunod si Pedro sa anghel. Hindi siya binuhat. Hindi siya kinarga. Kasi marunong siyang maglakad. Ginawa ni Pedro ang kaya niyang gawin. Ngunit, hindi niya alam kung ang totoong nangyayari. Iyon. Akala niya pangitain lamang iyon. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay. Nakarating sa pinto ang bakal ng labasang papunta sa lungsod at ito'y kusang bumukas. Habang sila'y naglalakad, may mga bantay, hindi siya nakikita. Kaya bang gawin ni Pedro yon? No. Sinong gumawa nun? Ang Diyos. Pagdating nila doon sa may pintuan, biglang, yung pinto nabuksan ng kanya. Kung kayo yun, ang gagawin nyo? Takbuhan na ito.
Baka kuha ng tsinelas ng gano'n, takbuhan na yan. Ano? So, kaya ba ni Pedro na bumukas ang pinto? Hindi niya, nakatanikala yun eh. Nakalak yun eh. O, sinong gumawa? Ang Diyos. What's the point? Habang namumroblema si Pedro at hindi alam pa paano lalabas, gumawa ng paraan ng Diyos para sa kanya. Pero take note, yung kaya lang gawin, yung hindi lang kayang gawin ni Pedro ang ginawa ng Diyos para sa kanya. Sabi ng Diyos, kaya mo namang magbihis eh. Kaya mong magtsinelas, kaya mong maglakad, kaya mong gawin yan. Gawin mo. Hindi ginawa ng anghel yung kaya niyang gawin. Nakita yung point? Sa lahat ng mga suliranin natin sa buhay, marami tayong kayang gawin. 'Di ba? Huwag tayo laging puro iasa sa Diyos. Binigyan niya tayo ng kakayanan, ng karunungan, ng kaisipan. Do it. 'Di ba? Then, kung hindi natin kaya, Lord, kayo na pong bahala. This is my best. Ginawa ko na pong lahat. Ipinagpapasa inyo ko na po ang lahat. 'Di ba? Ganun ang kailangan natin ginagawa, mga kapatid, sa buhay na ito. Tandaan niyo, mga kapatid, maraming darating pang problema sa buhay natin. Hindi tayo nananakot. Marami pang mga poproblemahin tayo sa mundong ito. Marami pang mga haharapin tayong mga hamon. Ang kailangan lang natin, alam natin kung anong gagawin. Ano yun? Accept it as part of life. Walang personalan dyan. Diba? Hindi tayo pine-personal ng langit. Hindi tayo pine-personal ng tao. Hindi tayo pine-personal ng mga problema. No. Yan ay parte talaga ng buhay natin sa mundo. Pag namumroblema, maghanap ka ng ipagpapasalamat. Huwag puro yung reklamo. Alam nyo, sa lahat naman ng mga bagay, marami kayong makikitang irereklamo. O kahit ngayon, habang ako'y nasa harap, meron kayong makikitang irereklamo. Huwag na yung tignan nyo. Ang tignan nyo yung maganda. Laging yung positive. Kasi every time na ang pangit ang titignan ninyo, meron kayong makikita. Tumingin lang kayo sa kanan at kaliwa nyo, may nakita na kayo. Ano? Huwag nyo na lang tignan. Ang tignan natin yung maganda sa Kanya. Yung maganda sa paligid natin. 'Di ba? Para matuto tayong magpasalamat kahit ano man ang nangyayari sa paligid natin. And do what you can and leave to God what you can't. Let's pray. Lord, thank you po. Kasi hindi po kayo nawawalan ng pagkakataon na paalalahanan kami palagi. Bigyan kami ng mga simpleng panuntunan upang kami ay patuloy na maging malakas, lalo na po sa pagharap namin sa mga problema ng buhay. Thank you, Lord, dahil na-enlighten po kami. Marami po ang na-inspire sa mga mensahe po ninyo. Kaya ang prayer po namin, patuloy po na ang mga mensahe po ninyong ito, itanim namin sa aming mga puso upang every time na kami haharap sa mga hamon ng buhay, patuloy kaming nagiging malakas, nagtatagumpay dahil yan ang nais po ninyo para sa bawat isa. Ano mang problema at pinoproblema ng inyo pong mga anak, sa oras po na ito, tulungan niyo po sila, bigyan sila ng sapat na lakas, kakayanan, upang ma-overcome ang lahat ng mga bagay na ito. Sa inyo ko po sila pinagkakatiwala. In Jesus' mighty name, Amen. Hindi po tayong lahat.